Welcome to K-Catalog. Grammar part tayo ng workbook, page 42. So, yung myongsa plus ina or bakke na grammar. Quick review lang tayo, no? Again, didikit mo siya kay myongsa or noun. And then si ina, gagamitin mo kapag gusto mong sabihin na yung lumabas na amount ay mas mataas kaysa sa inexpect mo. And then, kapag bakke naman, kapag mas mababa yung amount nung isang bagay. So, pwedeng pera, pwedeng yung oras, basta mas mababa dun sa ina-expect or naisip mo. Okay, so tingnan natin ulit yung ating example dito. Sabi ni Ga, 저는 하루에 커피를 4잔 마셔요. Sabi niya, ako sa isang araw, nakakaapat na tasa ako ng kape. Sagot yung kausap niya, 하루에 4잔이나 마셔요. 정말 많이 마시네요. So, yung sagot ni Na, para siyang nagulat. Sabi niya, sa isang araw, nakakaapat na tasa ka na iniinom. So, ng coffee nga daw yon. And then, 정말 많이 마시네요. So, with amazement, sabi niya, talagang marami ka palang naiinom, ano? Parang ganun yung gusto niyang sabihin. So, if analyze natin yung sagot dito sa example, so, 하루에 4잔. So, ito din yun. Kinuha niya lang dun sa statement na binigay ni Ga. Sabi niya, 하루에 4잔. And then, dito sa dyan, since ito yung noun, dito na nilagay yung ina na grammar. 4잔이나, and then, 마셔요. Okay, so try natin gawin yung number 1. 이번 달에 문화생활비로 30만 원을 썼어요. Sabi niya, this month, yung kanila daw cultural life expenses. So, again, ito yung literal translation, pero you can always think of it as yung pera na ginastos para sa paglilibang or pamamasyal. So, yung leisure or miscellaneous fee natin, no? So, naka 300,000 won daw sila ng nagastos or nagamit na pera. So, ano ngayon yung magiging sagot nila? So, same dun sa ginawa sa example, kukunin lang natin yung statement dito sa sinabi ni Ga. 문화생활비로 30만 원. Tapos yung manwon magiging, so color code ko na lang ulit, hindi ko na isusulat. 문화생활비로 30만 원을, so yung sa won, yung isusulat natin. Since dito natin idadagdag si ina. And then, same lang, 썼어요. Again, yung sagot. 문화생활비로 30만 원이나 썼어요. 정말 많이 썼네요. Number 2, 사비 ni Ga, 지하철역에서 친구를 1시간 동안 기다렸어요. Sabi niya, doon daw sa subway station, yung kaibigan niya ay hinintay niya sa loob ng 1 oras. So, yung magiging sagot ni Na, 친구를 1시간, pagdating kay 시간, dito natin idudugtong si ina. 1시간이나 기다렸어요. 정말 오래 기다렸네요. So, dito, number 1 and number 2, pareho na ina yung dinagdag natin, no? So, makikita nyo yan sa second statement, merong keyword. So, dito sa number 1, money. Pag sabing money, ibig sabihin mataas yung number, no? Then dito, ore, it means long. So, matagal. Kumbaga, hindi siya maiksing oras na naghintay, matagal siya naghintay. Tapos, sa 3 and 4, same, no? Money, money. So, malamang ina din yung gagamitin natin. So, sa number 3, ang sabi, 어제 생일 파티에 친구가 10명 왔어요. 10 daw yung dumating na mga kaibigan niya sa birthday party kahapon. So, magiging sagot, 친구가 10명, and then, ina. 10명이나 왔어요. 정말 많이 왔네요. So, compared sa in-expect niya, so siguro in-expect ni Na, mga 5 lang yung darating, ganyan. Pero 10 yung dumating. So, mas marami kumpara sa expectation. Number 4, sabi ni Ga, 어제 배가 고파서 혼자 삼겹살을 3인분 먹었어요. Sabi niya kahapon daw ay gutom siya, kaya mag-isa, kumain siya ng samgyeopsal na good for 3 person. So, ang dami nun, no? Sagot ngayon ni Na, 혼자 삼겹살 3인분이나 먹었어요. 정말 많이 먹었네요. Parang gulat, no? What? 3 order, kinain mo mag-isa?
sobrang dami mong kinain pala. So, ganun yung magiging nuance nung number 4. Now, for item number 2, same pa rin yung grammar, no? Yung myongsa plus ina or bakke. Pero this time, yung bakke naman ang gagamitin natin. Kanina dun sa item number 1, puro ina yung ginamit. This time, puro bakke naman yung magagamit. Again, kapag konti, sa in-expect mo yung amount or dami ng myongsa or noun mo, no? Gagamitin mo si bakke. So, dito, sabi sa example, ibon dal 전기 요금이 얼마가 나왔어요? Magkano ang babayaran natin sa electricity this month? So, yung sagot nila, 전기를 적게 사용해서 3만 원밖에 안 나왔어요. Sabi niya, because konti lang yung nagamit natin na electricity, 30,000 won lang ang lumabas. So, 30,000 won lang daw ang babayaran nila. So, mas maliit kaysa sa in-expect nila. Now, let's try number 1. 하루에 한국어 공부를 얼마나 해요? Sa isang araw, gaano karami ang inaaral mo na Korean language? Check natin yung drawing. Ang sabi, 1 to 3 o'clock. So, 2 hours, no? Sabi niya, 요즘 바빠서 these days I'm busy, so 2시간 밖에 and then 안 해요. So, if manotice nyo dun sa example, after nung bakke, ang kasunod niya is yung an. Yan. Dahil nga, mas mababa dun sa in-expect nila. So, usually, ang kasunod is an or mot. Yan. Anheyo, motheyo. So, dito, anheyo. Or, kung gusto mong sabihin na motheyo, pwede din yon. Actually, mas natural pakinggan yon. Kasi, di ba ang difference ni an at mot, si an, you don't want. Parang option mo talaga na wag gawin. Pero, si mot, gusto mo siyang gawin, kaya lang, may mga reasons ka, kaya hindi mo siya nagawa. Okay? So, can't. So, again, pwedeng dushigan bakke anheyo or dushigan bakke motheyo. Next, number 2. 요리를 할 줄 아세요? Alam mo ba kung paano magluto? Sagot sina, 할 줄 아는 음식은, so yung alam daw niya na pagkaing iluto ay, ito ay ramyeon. So, yung sagot natin is ramyeon, bakke, and then dito, opsoyo, yung idudugtong natin. Gagamitin mo si opsoyo kapag gusto mong sabihin na yun lang. So, yung bagay lang na yun. Okay, so, 라면, bakke, opsoyo. Next, number 3. 오늘 아침을 먹었어요? Kumain ka na ba this morning ng breakfast? Sagot nina, 늦잠을 자서, dahil late ako natulog, so yung kinain or nakain lang niya is malamang itong isang banana. So, banana, 한 개, bakke, tapos again, pwedeng an or pwede ding mot. And then, 먹었어요. Number 4. 교실에 학생들이 나왔어요? So, dumating na ba lahat ng students sa classroom? Tingnan natin yung drawing. So, ilan ba yung students na nandyan? Isa lang. Okay, so, 아니요, 교실에 학생이, and then, gagamitin natin to, 학생이, dahil isa lang siya, 한 명, 밖에, tapos yung 왔어요, magiging 안 왔어요. Okay, so that's for 밖에. Now, dito sa item number 3, magkasama na no, si ina at saka si 밖에. Tingnan natin example. Sabi ni Ga, 저는 동생이 3명 있어요. Sabi niya, ako meron akong kapatid 3. Sagot ng kausap niya, 3명이나 있어요. 저는 동생이 1명밖에 없어요. So, dito nakalagay sa parenthesis, 1명. So, isa lang daw, no? So, yung pinakasagot niya, 3 yung kapatid mo. Ako kasi yung kapatid ko ay isa lang. Okay, so dito tayo sa number 1. 저는 이번 시험에서 90점 받았어요. Sabi niya, ako sa exam this time, naka 90 points ako. So, ano yung sagot ng kausap? 90점, tapos lalagay natin dito yung ina. 90점이나 받았어요. Naka 90 points ka? 저는, tapos siya, score niya is 50 lang daw. So, 저는 50점 밖에 못 받았어요. So again, pagkatapos ng 밖에, you have to add either an or mot.
Tapos, tsaka mo idudugtong yung final. Mot 받았어요. Okay, so number 2. 이번 달 통신비가 10만 원 나왔어요. Sabi niya, this month, 100,000 won ang lumabas para sa ating telecommunication fee. Sagot sina, 10만 원이나 나왔어요. 저는 3만 원 밖에 안 나왔어요. So, ano ulit yung ibig sabihin ng sagot nina? 100,000 won ang babayaran nyo. Ako, 30,000 won lang ang babayaran ko. Number 3. 저는 매일 운동을 2시간 정도 해요. Sabi niya, ako everyday, around 2 hours ako na nag-exercise. Sagot sina, 2시간이나 운동을 해요. 2 oras ka nagwo-workout. Ako kasi, 10 minutes lang. Okay? So, 10분 밖에 안 해요. So, yung 안 해요 na yun is yung pag-uundong nga niya, no? So, 안 해요. Number 4, sabi ni가, 저는 운동화를 좋아해서 집에 운동화가 10켤레 있어요. Sabi niya, ako mahilig ako sa sneakers, kaya sa bahay, meron akong 10 pares ng sneakers. So, anong sagot nina? 10켤레 blank 있어요. So, dito, hindi po ina, no? Na lang ang lalagay natin. So, again, if you will remember yung rules para kay na or ina, kapag may batchim, ina. Kapag walang batchim, na. So, for 1, 2, and 3, puro may batchim yung noun natin, kaya puro ina yung nilagay natin. Pero this time, number 4, 켤레. Wala siyang batchim, kaya na. 10켤레나 있어요. 저는 한 켤레밖에 없어요. Tapos, 없어요. So, ano ibig sabihin ng sagot nina? Meron kang 10 pares ng sapatos. Ako kasi isang pares lang. Okay, again, no? 밖에 없어요 means lang. Yung nag-iisa lang na yon. Okay. So, again, that's for our 명사 plus ina or 밖에 na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.